Kaya alam nyo, maraming tao hindi lumilinis. Ang pamumuhay hindi malinis dahil wala ng salita ng Diyos eh. Ito. Marami sa atin, tumanda, walang malay dito eh. Kaya tayo, paimbabaw. Paglinggo, banal. Paglunes, sabungero, lasenggo, babaero, lalakero, kantuboy, drug addict. Sa linggo, puro katarantaduhan. Pagdating ng mahal na araw, naku, mabanal. Nakasuot pa ng suot ni Kristo at nagpapapalo pa eh. Itang uso keti Pampangang magdarami, ara? Magdarami yapin? Yung... Lalakad sa daan, pinapalo sarili niya eh. Pero 1 taon siya lasenggo. 1 taon lasenggo siya. Pagdating ng mahal na araw, yung Semana Santa, papahirapan sarili niya, talaga nagdudugo. Sabi ko, mahihirapan ng Diyos dun eh. Tanong sa akin kung ba't mahihirapan ng Diyos? Eh, yung kalahati niya eh, Kristo eh. Yung kalahati Hudyo, paano ka ililigtas ng Diyos eh, kalahati Kristo, kalahati Hudyo. Sino ba pumalo kay Kristo? Hudyo. Sino nagpahirap sa Kanya? Hudyo. Eh, ikaw din na nagpapalo sa sarili mo. Eh, di Hudyo ka na, Kristo ka pa. Paano ka maliligtas nun? Kakaawa ka naman. Hindi naman pwede hatiin ng Diyos yun. Yung kabila sa impyerno, yung kalahati sa... Meron ganon. Banal pag linggo. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi banal, demonyo. Nananapak ng asawa. Ha? Naninipa ng anak. Maghapon lasing. Maghapon sa sugal. Pero pag linggo nasa simbahan, ang bait. Mabait. Naka-San Antonio pa nga eh. Yung may bulitas na kulay dilaw na nakalo. Ito, ako kung tingnan mo sa damit eh, kay ganda-ganda eh. Parang banal na banal. Pero sinungaling, chismosa. O yan. Kaya manalangin man sa Diyos, di pinakikinggan ng Diyos eh. Para malinis, linisin ang puso. Ano ang panlinis sa puso? Salita ng Diyos. Ano gagawin mo sa salita para luminis ang puso? Basa 119. 11 ng awit. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayon. Ang salita mo, ang wika ni David, iningatan ko sa aking puso para wag akong magkasala laban sa iyo. Ba, kailangan pala yung salita iniingatan. O mga kapatid na Katoliko, anong salita ng Diyos ang naingatan ninyo sa loob ng 50 taong kay Katoliko? Narinig nyo ba itong mga salita ng Diyos na binabasa ko sa inyo sa loob ng 3 gabi? Hindi nyo man narinig eh. Paano maiingatan sa puso, hindi mo naman narinig? Ang salita mo, sabi ni David, iningatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Yun po palang salita, lalagay sa puso. Yun ang panlinis sa puso. Parang yung paminggalan, meron daga. Lagyan mo ng pusa, lalayas ang daga. Tama? Yung salita ng Diyos, ilagay mo sa puso mo, lalayas yung masama. Lalayas yung galit, yung hatred, yung pagtatanim, yung masamang akala, alis yun. Pag meron kang inipon-ipon na salita ng Diyos sa puso mo, tanong, ano-ano yung salita ng Diyos na ilalagay natin sa ating puso para wag tayong magkasala sa ating puso at sa ating dila? Ano-ano ba yung ilalagay natin sa puso? Pakinggan nyo, isa-isahin po natin, no? Ano-ano ang salita ng Diyos na ilalagay natin sa ating puso? Magmula ngayon, wag nyong kakalimutan to. Mga kapatid, kung gusto nyo pong maligtas, wag nyo nang kakalimutan to. Ano ang salita ng Diyos na ilalagay natin sa ating puso? Unang-una, ito. Sa Exodo 20, ganito ating mababasa. 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit
ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Nakita nyo, unang-unang kasalanan ng tao, yung pangalan ng Diyos, sinasabi sa walang kabuluhan. Punta ka sa palengke, nagtatawaran sa bangos. Magkano ari yung bangos mo? 20. Kamal. Ano? Mahal. Wala naman tawad. Wala. Suplada naman ito. Talagang wala nang tawad eh. Wala na akong kikitain pag tumawad ka pa. 18 nga ang puhunan dyan eh. Oh, saksi ang Diyos. Diyos ko naman, kamal mo naman na tinda. Ba, 20 pesos sa bangus, yabe rin Diyos. Sinasama yung Diyos eh. Diyos ko naman, mahal naman ang tinda mo. Ha? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos mo sa walang kabuluhan, sabi ng Biblia. Hindi niya aariing walang kasalanan ng bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya unang-unan yung tandaan mga kapatid, ang Diyos, yung salitang Diyos, ginagamit lang po yun sa bagay na mahalaga. Sa palengke, huwag niyong kaladkarin yun. Meron binata eh. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Bah, yung pala number 3 na lang yung nililigawan niya eh. Sinasaksi pa ang Diyos eh. Kasama ang Diyos sa panliligaw eh. Pala hindi naman totoo. Gusto lang makadenggoy. May asawa na pala siya eh. Tamo, sinasama mo pangalan ng Diyos. Ito, lalagay mo sa puso mo kapatid. Never nababanggitin mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tiyak na may kasalanan ka pag binabanggit mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ilagay mo sa puso mo yan, kapatid. Huwag mo kalimutan. Kung tatawad ka lang ng bangos, huwag mo nang sasabihin yung Diyos ko. Ha? Kung ikaw ay makikipagligawan lang, huwag mo na idamay ang Diyos. Kasalanan yon. Eto pa. Sa 12 ni Mateo, ganito po ang nakasulat. 12 at 36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Bakit? Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita, ay hahatulan ka. Kita nyo, delikado pala yan nagsasalita eh. Bawat salitang sabihin ng mga tao na walang kabuluhan, ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa salita mo, magiging banal ka. Sa salita mo, hahatulang ka. Halimbawa, sinabi mo sa salita mo, huwag ka mag-alala pare, babayaran kita. Salita mo yan ha? Binayaran mo nga. Napatunayan ka, may takot ka sa Diyos. Sa salita mo, magiging banal ka. Ginagawa mo yung sinabi mo eh. Ako bahala, alagaan ko ang aking anak. Hindi ko pababayaan. Ginawa mo. O di naging banal ka, ikaw ang aking mamahalin. Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Yan. Tinutuo mo. Hindi ka talaga nanligaw sa ibang babae, yung asawa mo lang ang minahal mo. Kahit nung tumaba na siyang matabang-mataba, siya pa rin ang mahal mo. Banal ka. Dahil sinabi mo eh, magsasama tayo sa hirap at ginhawa, for better, for worse, in sickness and in health, until death do us part. Hindi ka talaga ng babae. Hindi ka nanligaw sa iba. Ayaw mong tumingin. Ang mahal mo lang misis mo, ay sa salita mo, magiging banal ka. Pero sa salita mo rin, parurusahan ka ng Diyos. Pag nagsasalita ka ng mga bagay that you do not mean to do, mga bagay na hindi mo naman talaga balak gawin at sundin, mabuti pang huwag ka nang magsalita. Pakinggan nyo sa 10 ng Kawikaan. 19 ng Kawikaan. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Datapwa, Ngunit siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. pagka ikaw ay marunong magpigil, pantas ka. Pero
Sabi ng Biblia, siyang sa karamihan ng wika ng kasasalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Nagkakasala ka kada salita ng salita eh. Ha? Pero yun ikang nagpipigil ng kanyang labi, ing mangawat king kayang labi, darapat yang makibelwan. Gumagawa siyang may kapantasan. Nabibilang sa pantas ang taong marunong magpigil ng kanyang dila. Pero yung daldal, walang habas, kahit ano na lang dinadaldal, naku, magsusulit ka sa Diyos sa paghuhukom. Kaya para wag kang magkasala, ano ang batas? Basa sa 5 ni Mateo, ganito nakasulat. Lalagay niyo po sa puso ito. Itong mga aral na ito, ilagay niyo sa puso para wag tayong magkasala sa Diyos. Basa. 5:37. Tatapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Yan pala. Masama pala pag humigit sa oo at hindi. Dapat ang pananalita ninyo ingke kung maging pamangamano ali uling migit pa kaniti ibat nekeng marok. Ang humigit dito buhat sa masama hindi naintindihan ng isa. Sabi ika ng Diyos, ang salita mo oo lang at hindi. Ang ibig kang sabihin nun ganito. Ano ang pangalan mo? Oo. Saan ka nakatira? Hindi. Ganun ba yun? Eh, sabi ng Biblia, ang magiging pananalita mo, oo, hindi, hindi, higit pa rito buhat sa masama. O ano ibig sabihin nun? Salita mo, oo at hindi lang. Basa. Pakinggan nyo kay Santiago, ganito nakasulat. 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, Ano yun? ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Bawal pala sa Kristiyano yung nanunumpa. Huwag niyo ipanunumpa kahit langit, kahit lupa, kahit ano pang sumpa. Sa ating magkakapatid, dito hindi tayo nagsusumpa-sumpa. Pixman, cross my heart, para lang maniwala, cross my heart, kahit ikamamatay pa yung aking kapitbahay. Wag. Ang Kristiyano nagkakaintindihan tayo pag nagsalita, totoo. Hindi na kailangan mag-pexman ka pa. Mag-promise, hindi na. Basta't ang salita ng Kristiyano, sabi, mga kapatid, higit sa lahat ng bagay, sabi ni Santiago, ay huwag niyong ipanunumpa ang langit. Kahit ang lupa, huwag niyong ipapanumpa. Kahit ang alinmang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Kita nyo? Ang kahulugan pala nun, pagka sinabi mong oo, talagang oo. Ang oo nyo, pagpilitan nyo nga ng ingke kong wa maging waya, at ingke kong ali maging aliya, bakong manakbag king kayatulan. Para huwag kayong mahulog sa paghatol. Pagsikapan nyo, ang inyong oo ay maging oo, ang inyong hindi ay maging hindi. Pag sinabi mo, kapatid, hindi kita ipagkakanulo. Hindi kita ipapahamak. Minute. Gawin mo. O kapatid, dadating ako kung bukas. O, kung loloobin ng Diyos, lagyan mo kung loloobin ng Diyos. O, di, sisigapin mo, punta ka bukas. Eh, sasabihin mo, pupunta ka bukas, tapos hindi ka naman pumunta. Eh, sinungaling ka. Sabi mo, magbabayad ka ng katapusan, tapos hindi ka na nagbayad. Kung hindi ka makakabayad, may paraan naman yun. Kung wala ka talagang pera, punta ka ng katapusan. Kapatid, naparito ako para maghingi ng discargo sa'yo. Kasi ang inaasahan ko talaga, susweldo, mister, kung katapusan, na-delay yung payroll. Kaya pag nagkaroon na, saka ko tabibigyan pag nakasweldo na. Ayun. Di, at least hindi ka sira. Ang oo mo, oo. Ang hindi mo, hindi. Sapagkat ang higit pa rito, buhat na sa masama. Ganyan ang Kristiyano. Tapat ang ibig sabihin nun.